We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat ng mga pastors, mga leaders, lahat ng mga cell group members natin, lahat ng mga invites, lahat ng mga faithful followers of the Lord Jesus Christ. Every Sunday sa ating online simbahay ay wini-welcome po natin ang mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din sa iba't ibang bansa outside of the Philippines. Welcome po sa lahat nating mga kapatiran, mga leaders at mga disciples. Ay isang pribilehiyo muli na tayo ay sama-sama dito sa online platform. Tayo na merong pagmamahal sa Diyos na sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya welcome po sa lahat ng kasama natin na nandito sa ating online. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang iyong presensya. Salamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat o Diyos sa iyong patnubay, gabay sa aming journey, paglilingkod sa iyo, at dalangin namin patuloy ka magpahayag sa aming kalagitnaan sa araw na to. Pinagkatiwala po namin sa iyong lahat sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Your goodness is running after me.
is running after me. Your goodness is running out, yes Lord, it's running after me. Sing it out today. Your goodness is running after, it's running after life laid down, my life laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, come on, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. All my life you have been faithful. Yes, Jesus. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Oh, your goodness is running out to me. It's running out. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out. Thank you, Lord. It's running out to me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Nagpapasalamat po tayo sa mga mensahe ng awitin na ating narinig mula sa ating mga musicians, sa CGS Philippines Worship Team. At sa umagang ito, ang ating mga Bible, mga notebook, ay ating ihanda, ang ating mga ballpen. It's your time with God. Kaya saan man kayo naroroon sa mga bahay ninyo, ito yung oras ng ating pakipag-ugnayan sa ating Diyos na buhay. At atin pong bigyan ito ng mataas na halaga. Because we believe God is Spirit and we must worship Him in spirit and in truth saan man po tayo naroroon. Ang ating pag-usapan, mga kapatid, ay isa sa mga neglected at ini-ignore ng iba
lalo na yung mga nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Sa kanila, nang tinanggap nila si Jesus Christ as their Lord and Savior, tayo po, parang kompleto ng lahat dahil nakikinig tayo katulad nito sa mga face-to-face, tayo pumupunta ng church, sa online, nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Para sa atin, acceptable na yon kay Lord. Acceptable na sa atin na lahat ng ministry meron tayo. Maybe you are one of the musician in your church, or you are a media team in your church, or you are a cell leader in your church. Maaring may iba't ibang ministry tayong hinahawakan at feeling mo talagang you are acceptable in the sight of God. Pero meron tayong na-miss na ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi dahil mabuti kang tagapaglingkod, mabait kang naglilingkod, sumusunod ka sa paglilingkod, nagmo-morning prayer ka, nagse-cell group ka. Pero may mga bagay na dapat nating makita, nangyayari ito sa lahat ng churches, na hindi natin na-emphasize ito. Kung kaya't maraming mga churches is not moving, not growing anymore. Dahil even pastor, hindi ito binibigyan ng pansin. Ngunit ito ay pinaka-crucial sa time natin ngayon. Mahalaga ito kasi ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ang hinahanap ng Diyos sa atin ay hindi nating ginagawa at walang nangyayari sa atin. In Luke 13 verses 6 to 9, tingnan natin ang talinghaga ng puno ng igos. Ang sabi dito, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Kung ating namnamin ang talinghagang ito ng puno ng igos, ang karakter dito si Jesus Christ. At may kausap siyang tagapag-alaga. At may 2 keyword dito na napakahalaga. Ang unang keyword, bunga. Ang pangalawang keyword, putol. Ito yung binabanggit dito. At ito yung isa sa gusto kong makita natin na ang inahanap pala ng Diyos sa atin ay bunga. Kahit mahusay ka na naglilingkod, nakikita ka sa church, kasama ka sa mga mentoring, kasama ka sa lahat ng mga gawain, pero kapag wala kang bunga, hinaantay ng Diyos yan sa atin. At kapag walang bunga, nakita natin, pinapaputol ito ng Panginoong Hesus. That is the parable of the fig tree. That is why our theme for today is being fruitful optional. Ang ibig sabihin po nito, pwede bang mamunga, pwedeng hindi rin mamunga. Ibig sabihin, is it my choice na pwede akong namumunga at naglilingkod, at pwede rin ba akong hindi namumunga pero nakikinig ako ngayon? Total, tinanggap ko naman si Kristo as my Lord and Savior. Total, ay follower naman ako ng CGS Philippines. Total, ay kasama naman ako sa pag-pray every day. Kasama ako nagsi-cell group. Sumusunod ako sa leader ko. Pero mapapansin po natin, maraming verses sa Bible, ang Panginoong Hesus, naghahanap siya ng bunga. So the question is, being fruitful optional? Pwede ba ang Kristiyano na naglilingkod walang bunga, ang isa nagbubunga? Pwede ba yon? Sasagutin niya ng mga points natin ngayong umaga, mga kapatid. Number 1, is being fruitful optional?
Number one, it is non-negotiable. Pag sinabi natin non-negotiable, something that cannot be changed, meaning fixed. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, nang tinanggap mo as your Lord and Savior, hindi sapat na naligtas ka. Yun ang sinasabi natin na kapag connected tayo kay Jesus Christ, inaasahan na nagbubunga ka. So it is non-negotiable. Bakit non-negotiable? Kasi walang church na hindi dapat nag-grow. Lahat ng churches, walang maliit, hindi building, kundi dumadami ang lumalago. Kasi, pag sinabi nating fruitfulness at transformed life, tandaan natin yon. Ulitin natin, at transformed life, transformed lives. Ibig sabihin, kung binago ako ng Diyos, marami dapat ang nabago ang buhay dahil sa akin. So, ibig sabihin, ito ang dahilan bakit kapag nakilala mo si Kristo as your Lord and Savior, hindi mo sinasabi na darating ang time, makakarating ka rin sa buhay na walang hanggan, aantayin mo na lang, makikinig ka na lang habang buhay, at pagkatapos, nakikita ka sa lahat ng gawain. Pero wala namang bunga na nakikita. Hindi po yun tama. Kasi walang Kristiyano na totoong nananatili kay Kristo na hindi nagbubunga because it is non-negotiable. Pwede namang masipag ako sa church, pero wala akong panahon na mag-abot ng mga tao para mabago ang buhay. That's wrong. Mali po yan. Pwedeng ako ay nagpe-pray, nagsi-cell group, nakikinig, parang katulad sa time natin ngayon. Pag sa face-to-face, you are goers. Goers, pumupunta ka ng church. Alam mo ang araw at oras. Faithful ka for the whole year. Pag dito sa online, ang tawag sa iyo, viewers. Maraming viewers ngayon. Nanonood, nakikinig. Marami sa atin ngayon na ganyan, mga viewers but not fruitful. Maraming goers but not bearing much fruit. Kaya pansinin po natin, it is non-negotiable. Kasi very clear po yan. Sa verse 6, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. So nakita ni Jesus Christ ang isang puno ng igos ay wala sa nakitang bunga. Sabi sa verse 7, dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ibig sabihin si Jesus naghahanap siya ng bunga. Literal ito sa talinghaga, pero spiritually, ang inaantay ni Jesus Christ sa iyo, bunga. Ngunit wala akong makita. Anong sabi dito? Putulin mo na't nakakasikip lang yan. Ibig sabihin, mahalaga na pagkilala mo si Kristo, hindi mo pinapaabot ng 3 taon. Nakikita sa iyo na kung binago ka, nagbabago ka din ng buhay. Kasi kapag walang nagbago na buhay dahil sa iyo, relihiyoso ka. Kaya maraming religious Christian, but not fruitful Christian. Pag sinabi religious, nakikinig lang yan. Nakaupo dyan. Pero paputol-putol. Nakinig siya, hindi naman niya tinapos, paputol-putol. Paputol-putol ang cell group. Paputol-putol ang pagdalo. Minsan nasa church, minsan wala. Huwag mong asahan, mga kapatid, na hindi ka mapuputol. Kasi pinuputol ng Diyos ang hindi nagbubunga. At ito yung tinatakpan ng mga pastor eh. May mga pastor na nagtuturo, pero hindi nila tinuturo, nagbubunga
ang hindi nagbubunga, pinuputol. Tandaan natin, very clear ang Bible, pag sinabing pinuputol, kinakat it down. Even in John 15 verse 2, may supporting verse po tayo. John 15 verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ako nakita ko dito, nakapokus si Jesus Christ sa mga nagbubunga. At inaalis niya, nililinis ang bawat sangang hindi, o pinuputol niya ang mga sangang hindi nagbubunga at lalo niyang nililinis ang sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Pansinin ninyo, ang nagbubunga lalong nagbubunga ng sagana. No? Pagdating sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at tinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at sinusunog. Kita niyo mga kapatid? Then in verse 8, napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. So tingnan ninyo, ang lumalabas sa bibig ni Christ, nagbubunga ng sagana, bearing much fruit, at pinuputol ang sangang hindi nagbubunga. Ano sabi doon? Tinatapon at sinusunog. Inihagis sa apoy at sinusunog, mga kapatid. So anong lesson nito? Ang lesson nito, dapat nyong makinig at marinig ito. Ikaw, kung alam mong Kristiyano ka, nasa iyo ka nung tawagin mo sa sarili mo, Kristiyano ka, disciple ka, follower ka, believer ka ni Christ. Hindi po pwede na wala kang bunga. Ibig sabihin, ang katotohanan ay ganito. Lahat ng pupunta sa langit may dalang mga kaluluwa. Lahat ng pupunta sa eternal life may daladalang bunga. Kaya dito niyo maintindihan bakit sinabi ni Christ, well done, good and faithful servant. Ibig sabihin ng well done, mga kapatid, you are not a goers, you are not a viewers, but you are a doers in the kingdom of God. Paano sabihin ni Lord sa iyo, well done, but you done nothing in the kingdom of God? Nakikinig ka lang, kumukuha ka ng pagpapala sa Diyos, nagpipray ka ng blessing sa Lord, puro ka pakabig for so many years. Umiiwas ka na gamitin ng Diyos. Pero pag may problema ka, lalapit ka sa Lord, humihingi ka sa Niya ng blessing, at pagkatapos, pagdating sa mga responsibility, mga benefit na binigay ni Lord sa iyo, nauuna ka pa. Pagdating sa paglilingkod, umiiwas ka. You done nothing in the kingdom of God. Kaya very clear sa atin, hindi sapat na nakinig ka ngayon, tapos pinutol mo ng pakikinig. Marami dito, pagkatapos niyan, putol-putol. Pagkatapos ng pakikinig, wala na yan. Ganon din sa church, mga goers, but not doers of the word. At anong sabi dito? Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at tinatapon gaya ng sanga. Ang mga sanga ay tinitipon at inihagis sa apoy at sinusunog. So ini-emphasize dito mga kapatid, if you abide in me and I in you, hindi sinabi, you will be a dancer, you will be a singer, you will be a good instrumentalist. If you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Kita niyo mga kapatid, fruit is the key and it is non-negotiable. Bawat isa na sumusunod, hinahanap ang bunga. Walang baog na Kristiyano. Walang baog na disciple ng Panginoon.
Dahil insulto kay Christ yan na sinasabi mong nananatili ka sa Kanya, ang galing mo mag-take away. Ang galing mo magsalita. Even pastor are not exempted. Dapat ang pastor nagbubunga din ng pastor. Ang disciple nagbubunga ng disciple. Ang leader nagbubunga ng leaders. Ang Christian nagbubunga ng Christian. But until now, you are takers. Kuha ka lang ng kuha ng pakinabang sa church. Pag nasaktan ka, lipat ka na naman sa ibang church. Pag hindi mo nagustuhan, naging choosy ka, you make the church like a supermarket, like a mall. Pero tandaan natin ito mga kapatid, the evidence is you bear much fruit. It is non-negotiable. And it is not an option na pwede ba ang Kristiyano makinig lang, hindi nadadalo sa cell group, wala na morning prayer. O kaya pwede naman akong nandyan minsan kasi busy ako sa aking mga trabaho. That is not what we call fruitful disciple. And that is not acceptable to God. Kaya tandaan po natin, pag sinabi non-negotiable, lahat dapat nagbubunga. Marami tayong naririnig mga reasoning, mga justification. Alam mo naman kasi wala nagbabantay sa bata. Alam mo naman overtime ako minsan. At alam mo naman, wala akong oras dyan. Makinig na lang ako. At saka malayo ang bahay namin, hindi ako makarating sa church. Pagdating naman sa online, sasabihin, wala kasi akong load. Mga kapatid, ano man ang reason o justification na ibigay natin, it is already fixed. It is non-negotiable. You need to bear fruit. Kasi sa bandang huli, maranasan natin, kapag hindi ka nagbubunga, 3 taon ka na lang. Ibig sabihin si Lord, nagbibigay siya ng timeline. At mapapansin natin sa Luke 13, verses 6 to 7. Ang verdict ng God, cut it down. Putulin. Cut it down. Kaya dapat, alam natin yon mga kapatid. Kaya alam nyo, dumating sa isip ko ay ganito. May mga inaalagaan kayo, maybe you are a cell leader. May mga tao kayo na, kumbaga, nino-nurture. Pero, mapapansin ninyo, sa una ang sigla. Tapos ay talagang overwhelmed siya sa kabutihan ni Lord. Ang galing ni Lord, binless ako, binago ako, galing, ang husay ng Panginoon. Pinagpala ako, maraming ganyan na overwhelmed. Habang tumatagal sa journey, ito na. Naakit na sa mundo, na-attract na sa mundo, hindi na sumusunod sa leader kasi ang leader ay nagkaroon na ng tinatawag intentional discipleship. Hindi na nagpapakita. Sa una, na-overwhelmed sa galing ng Lord sa buhay niya. Hindi na nagpapakita hanggang hindi na makita. Pero alam niyo, yung conclusion ko, hindi naman siya ako'y nagda-judge. Si Lord kasi may taning. Kapag matagal ka nang nakikinig sa mensahe ng salita ng Diyos, matagal ka nang dinidisciple, even though you are a primary, 144, 1728, 2736. Ito personal na perception. Pwedeng hindi mo alam, pinutol ka na ni Lord. Yan ang masaklap. You are spiritually cut down. Ang tingin natin, umalis, nawala, naakit ng mundo. Hindi. Hindi siya umalis. Hindi siya nawala. Hindi siya inakit ng mundo. Pinutol talaga siya ni Lord. Mga kapatid. Kasi pag putol-putol ka kay Lord, putol ka din, mga kapatid. Pero sa ating perception as human perception, akala mo nagtatago na sa iyo, akala mo tinamad na sa paglilingkod. Hindi tinamad yon.
Pinutol ni Lord talaga yon, mga kapatid. Kaya ito ang masaklap, itong dilema sa atin. Bakit hindi ka namumunga? Bakit anong sikap na gawin mo? Kasi dami mo excuses eh. Dami mo dahilan. Pero hindi mo alam bakit hindi ka makaalagwa. Nakita ni Lord sa puso mo, you are not pure in following Him. Tapos tinatakpan mo yung integrity mo. Dami mo dahilan. Pero hindi mo alam, tinulungan ka pa ni Lord at ang tulong ni Lord sa iyo, putulin ka. Kasi ayaw ni Lord ng paputol-putol na paglilingkod. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Walang Kristiyano na hindi nagbubunga. Kahit sa church, maraming putol na dyan. Kahit dito ngayong mga nakikinig. Out of 1,000 na nakikinig, baka 500 lang o below 500 ang namumunga lang. Mga kapatid, lalo na kung madali ka masaktan, no, hindi ito pananakit ng kalooban. Ito ay isang eye-opener sa ating lahat. Even though you are a primary, 144, 1728, 2736, wala sa title yan. Wala yan kung anong tagal mo na sa church. Wala yan sa husay mo sa instrumento. Wala yan sa husay mo na media ka man. O kaya cell group member ka, mga kapatid. O kaya leader ka pa. Pero ni isa, dalawa, tatlo kaluluwa, wala kang nalapit kay Lord. Mga kapatid, at ilang taon ka na. Kaya iba nagmamalaki, alam mo, ako ang founder dyan sa church. Founder ka, pero putol ka na kay Lord. If you abide in me and I in you, you will be a founder in the church. Hindi sinabi. If you abide in me and I in you, you will be a good singer, a good speaker, a good pastor. Walang sinabi. You will bear much fruit. Ibig sabihin, a transformed lives. Ang binago ang buhay, nagbabago ng maraming buhay. Tandaan natin yung mga kapatid. Kasi iba sabi, grabe dyan, pilitan, grabe dyan, may pressure. Hindi. Ang ganyang salita ng mga pinutol na, mga kapatid. No? Maraming mga church ngayon, pinutol na ni Lord. Kasi hindi po pwede na kay Lord malabnaw na paglilingkod. Hindi po pwede kay Lord na magsinungaling ka, na takpan mo ang iyong integrity. Hindi po pwede yun. Kaya maraming mga denomination ngayon ng mga church, pinaglalaban denomination, pero pinutol na yon. Kasi walang church na hindi nag-grow if the church is the head, the Lord Jesus Christ, and the church abide in the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. Kaya makikita natin, is being fruitful optional? The answer is no. Why? It is non-negotiable because Jesus expect each one of us to bear much fruit. Inaasahan sa ating ikaw nagbabago ng buhay. Ang masama, sinasabi mong nabago ang buhay mo, pero kinain ka ng sistema ng mundo. Binago ka ng mundo. Sa halip na palapit ka ng palapit sa Diyos, palayo ka ng palayo sa Kanya. At hindi mo alam, putol ka na pala dun. Kayong sinasabi, nag-backslide, nagtampo, dahil sa ganito, hindi nagustuhan ng system, lipat ng ibang church, walang mangyayari dyan. Actually, putol na yon. Wala nang connection yon sa Lord. That's the truth of the Word. Because the key word today, fruitfulness, and cut it down. Mga kapatid. Kaya ang masaklap, nasa loob ka, pinutol ka na pala. So, is being fruitful optional? No. Because it is a must. That is number 2. Ibig sabihin, strictly required. Strongly recommended. So being fruitful is not a choice. Hindi mo pwedeng piliin. Pwede bang makinig? Kasi nakaka-bless for the whole 6 years nakikinig ka. Pero wala kang bunga. Kapatid, isa kang puno na puro dahon.
Puro dahon. May nakita ba kayo nun? Puro dahon lang. Pero you are not attractive. Napansin nyo ba na very attractive ang puno na may bunga? Pag dumaan ka sa puno ng mangga at may mga bunga, very attractive yon. Pahingi ng mangga, pabili ng mangga. Dumaan ka sa puno ng mangga na walang bunga. Hindi pansinin yon. Pag pumunta ka sa probinsya, hindi nagpapaalam ang iba, umaakyat ng bayabas na may bunga. So, ang taong nagbubunga, kapansin-pansin, and very attractive in the sight of people, meaning, you are a blessing because you bear fruit. So, bearing fruit is a must. Tandaan natin yon. Anong ibig sabihin na it is a must? Pag umupo ka ng kotse and you are a driver, it is a must to wear your seatbelt. That is strictly required. It is a must. Pag nakita ka na nagdadrive ng kotse na walang seatbelt, magmumulta ka. It is a must sa city na kapag umupo ka ng sasakyan mo, yung motor mo, motorbike, it is a must to wear the helmet. Yun ang ibig sabihin, it is a must. Kapag naging Kristiyano ka, it is a must. Hindi dapat tumatagal na wala kang bunga. Mga kapatid, you need to bear fruit. Kaya si Jesus Christ sa John 15, nilinaw na niya, ang hindi nagbubunga, hindi na natili sa akin, tinatapon gaya ng sanga. At ang mga sanga na tinitipon, inihagi sa apoy at sinusunog. Hindi naman po pwede yun na namatay si Kristo sa cross. Binastos siya dito sa lupa. Tapos ang church natin, nakikinig lahat. Kinontra mo pa ang winning soul. Ang discipleship, tinatawag mo na kulto. Patay ka kay Lord, puputulin ka niya. Kasi hindi yan turo ng pastor. Turo yan ng Bible. Yung mga mahilig lang sa comfortable life, comfortable Christian, pinapaganda ang mga building ng church, wala namang laman. Putol na lahat doon. Mga kapatid, hindi si Lord magdadala ng mga soul because your building is very attractive. Because the church is not a building. You are the church. And you must bear fruit, mga kapatid. Kaya tandaan natin, huwag tayong mag-alala na inaalagaan mo at pagkatapos ay talagang ginagastusan mo. Merong ganyan. You spend a lot of time, pinifertilize mo pa yon. Ito yung sinasabi sa, balikan natin yon mga kapatid. Yung ating pinaka-key context, Luke 13. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga, 3 years na akong pumupunta, wala pa rin bunga yan. Wala akong makita. Si Christ very directive. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Mga kapatid, the truth is this. Nakakasikip ka sa church. Nakakasikip ka lang. Attendance is not pleasing to God if you don't bear fruit. Mga kapatid, yung sama-sama lang sa grupo, pero pag inisa-isa mo, walang disciple, walang na-win na kaluluwa, walang nailapit na kaluluwa, wala nang nailapit na kaluluwa, madrama pa. Wala nang naiakay na kaluluwa kay Lord, pasaway pa sa church. Diba? Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, ang tagapag-alaga masyado pang flexible eh. Huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Alam niyo ba kung anong interpretation nito? Huwag po muna, Panginoon. Hukayan ko pa ang palibot at lalagyan ng pataba. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nito? Mag-undergo muna siya ng correction. Iko-cultivate ko muna siya ng instruction. Kaya mapapansin niyo sa discipleship, may correction, may instruction, may pagtuturo. Hinuhubog ang bawat isa. Ginaguide ang bawat isa. Dinadala sa mentoring, sa discipleship, sa prayer. Pinagsasabihan ng bawat isa. Alam niyo ba sinasabi sa ating ganon? Hindi dahil kayo ay
pinagtripan, kundi natatakot ang leader na baka putulin ka. Yun. Hindi to itinuturo ng iba mamunga pero walang salitang putol. Sabi ng tagapag-alaga, wag po muna, Panginoon. Iko-cultivate ko pa, i-fertilize ko. Ibig sabihin, tuturuan ko pa, i-guide ko pa, i-equip ko pa, ayusin ko pa. Then you realize why we have our consolidation, we have our training process that is life class, so leader 1, 2, and 3. Masaklap nito, musician ka, pero putol ka na pala. Kasi wala ka palang na-develop na mga cell leader. Mahusay ka kumanta, mahusay ka tumugtog. Masaklap nito, cell leader ka, walang bunga ang cell group mo. Baka pinagpuputol na yon ni Lord at ikaw ng kasunod. Kasi walang cell group na hindi nagbe-bear fruit. And I always say it sa lahat ng mga musician at mga media team. Huwag kayo pakampante, baka nandiyan kayo. Pero you are accountable to bear fruit. Because in serving the Lord, it is not a performance. We don't perform here. Hindi ito pasikatan. Pabungahan ito, mga kapatid. Hindi dito pagalingan. Pabungahan ito. Even ako as a pastor, kung wala akong pinapastor, matakot na din ako. Buti na lang, if you abide in Christ, you bear much fruit. Hindi sinabi, if you abide in Christ, you will be a good speaker. Hindi ganon. Kaya tandaan natin, ako nakikita ko, personally, I must disciple also pastors. Kaya nakita ko, if you are connected to the vision, may mga pastor din na nais nila lumalago ang church. And I mentor them for the glory of God. Hindi pwedeng pastor ka lang habang buhay nag-iisa, wala kang bunga na pastor. Dapat may pastor ka rin na mini-mentor para magbunga din ang church, lumago ang church. Kaya ang church hindi lalago sa husay ng nagsasalita. Lumalago ang church dahil lahat ng mga nasa church oriented to bear fruit, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, tingnan nyo mga net ninyo, tribes ninyo, yung parang minsan nandyan, minsan wala. Yung ginagawa niyang biro ang paglilingkod, makikita mo yan for the whole month nandyan. Pero minsan putol-putol. Tapos titingnan mo walang bunga. Like what I said, ang pagputol ni Kristo hindi nakikita. Pero malalaman mong pinutol ka na kahit anong gawin mo, wala kang gana mag-morning prayer. Kahit anong gawin mo, wala kang gana mag-reach out ng soul. Matindi ang galaw ni Kristo kasi ayaw ni Lord ang walang kalidad na paglilingkod. Nakita niyo mga kapatid? Ang pinapansin ni Lord yung mga nagbubunga, nililinis pa nga niya eh. Kaya mapapansin niyo ang nagbubunga, lalong nagbubunga na sagana. Kaya wag ninyo ito, mga kapatid, biro-biruin ang paglilingkod kay Lord. Si Lord naghahanap ng hindi yung ang tagal na yan sa church. Ang daming matagal na sa church, pinutol na yon. Pinutol na. Kasi wala namang bunga. Walang patagalan dito. Walang pagalingan. Tandaan ninyo mga kapatid, si Christ ang nasa bibig niya, nasaan ang bunga nito? At ang bunga dito, binago ang mga buhay. Na ikaw dati hindi ka magnanakaw, hindi ka na magnanakaw ngayon, dati magnanakaw ka, ngayon hindi na. Nangungupit ka ngayon, hindi na. Nagsinungaling ka ngayon, hindi na. Kasi transform ka na eh. So gawin mo rin yun sa ibang tao. Because a transformed life, transformed lives. Tandaan natin yun. Hindi mababago buhay ng ibang tao kung ang ating bansa ngayon normalized na because a bad tree cannot bear good fruit. Anong ibig sabihin nun? A bad tree cannot bear good fruit. Kapag galing ka sa masamang puno, puno ka ng reklamo, puno ka ng mga tinatawag toxicity sa buhay,
at ang lahat ng mga mali tama sa iyo. Pansinin natin sa ating bansa, normal ang magnakaw. Pag hindi ka magnanakaw, kulong ka. Kaya over ang nakawan ngayon. Over ang mga taxation ngayon. Nakita niyo mga kapatid? Overstealing, overtax. Diba? Over ang baha ngayon. At parang normal na yan sa buhay ng marami. Na ang tingin mo sa mali, tama. Because a bad tree cannot bear good fruit, but bad fruit. Because the good tree cannot bear bad fruit. That is why we need to bear good fruit. Because the good tree is the Lord Jesus Christ, the vine. Nakita niyo mga kapatid, sunod-sunod mga estudyante, sa panahon lamang nangyaring ito, namamaril, pumapatay. Saan galing puno yan? Alam natin yan sa mga parents natin kahit sa panahon namin, walang nangyayari noon sa panahon namin, suntukan lang. Suntukan lang. Doon tayo sa likod, suntukan tayo. Ngayon hindi na. Patayan na sa bawat school. Because of the online games. Mga kapatid, mga parents, sinayan nyo anak nyo sa online games. Mataas ang IQ ng anak nyo pero mababa ang EQ nila. Pag sinaway mo, lalayas, papatay o magpakamatay. Mahina ang EQ ng kabataan sa ngayon. Madaling masaktan. Marupok. Pero mataas ang IQ nun. Why? Hindi binabad sa salita ng Diyos ang mga anak. Wala nang safe place ngayon, only in cell group and in the church. Mga kapatid, may nakita ba kayo nang nag-cell group, pinatay ang leader? Hala, binaril ang leader. Wala. Kasi ang sentro si Christ. Kita niyo mga kapatid, sa grupo ng mga lasinggero may saksakan. Sa mga barkada may payabangan. Sa cell group may kabanalan. Sa church may presensya ng Diyos. At itong mga parents na to, pasaway pa. Sila mismo ang pasimuno, huwag mag-church, mamasyal tayo. Eh di nalunod sa dagat. Tapos sabihin, Lord, bakit? Nakita niyo mga kapatid? So dapat nagbe-bear fruit tayo sa karakter at the same time sa tao. Because it is a must. That is in Luke 13. Di ba? Verse 7. Ano sabi diyan? Dahil dito sinabi niya na sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang yan. Nakita niyo mga kapatid? So nakita ko dito, it is a must. It is a must to bear fruit. Because it was connected in John 15:6 and Matthew 7:19. Anong sabi sa Matthew 7:19? Alam niyo, pag may supporting verse, very strong. Ibig sabihin, may demand ang Lord. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga, puputulin at itatapon sa apoy. Kita niyo mga kapatid? May word na namang putulin. Kaya ang keyword natin sa araw na ito, putulin. Huwag habulin, mga kapatid. Huwag manghinayang. There is no shortage of souls. Kung ayaw sa langit, putulin, mga kapatid. There is no shortage of soul. Kasi sa time natin ngayon, nasa filtering phase na tayo. Pinipelter na ang mga kambing at mga tupa, ang hindi totoo at totoo. Ayon. Kasi sa panahon natin ngayon, may mga kasama kayo dyan kambing. May kasama kayo dyan na tupa. Pero habang papalapit na ang pagdating ni Lord, pinipelter na niyang hindi mga tunay. Mga tunay na hindi talaga binago ni Lord ang buhay. Kaya tandaan ninyo sa John 15 verse 8, why bearing fruit is important and is a must. It's a proof that you are my disciple. So pwede kang tawagin bang disciple, wala kang bunga? Hindi.
ang tawag sa iyo, disciple putol. Kapatid. Hindi pwede na disciple, walang bunga. John 15:8 is very important. Magbubunga kayo ng sagana, patunay na kayo'y aking alagad. Lahat ng disciple dapat nagbubunga. Kaya walang pagalingan sa takeaway, walang pagalingan sa pangitian. Biro mo, ngitian mo lang leader mo, lumambot agad ang kanyang damdamin. Wala doon, mga kapatid. Ang hinahanap sa atin, where is your fruit? Ang fruit natin is not fruit. Much fruit. Dapat. Hitik tayo dapat sa bunga. Hitik dapat ang mga tribes ng bawat isa sa mga bungang binago ang buhay. Imagine kung maraming nabago ang buhay, walang sinungaling, walang mandaraya, walang manluluko, walang mga bad fruit, because you bear good fruit. Nakita niyo po? Walang patayan sa school. Why? Hindi ninyo binababad ang mga anak niyo sa online games. Mga kapatid, alam niyo ba mga babad sa online games, mababa ang EQ nila, maiksi ang pasensya, madaling magalit, madaling magsawa, pero feeling mo matalino, but they are passive. Ang mundo nila ay wala sa reality. Ayon. Yan ang nangyayari sa time natin ngayon. At natakpan na ang salita ng Diyos. Even in our government. Mga kapatid. Na-normalize na ang mali. It's normal na magnakaw. Normalize na yan. If you against that, kahit saan man, dadagsain ka at talagang babanadan ka. We are now in the wicked world, but still God is sovereign to destroy the wicked, to rise the righteous people who bear much fruit. You can identify what is wrong and what is right. If you are abiding in Christ and you need to bear much fruit, that's the good fruit na galing sa Panginoon. Nakita niyo mga kapatid? Wala kang ambag na Kristiyano kung puro ka lang pakinig for the rest of your life. Ang dami ng mga wicked sa paligid natin. But you don't speak. You don't reach out people. And that is the big question mark if you are really a Christian. Maybe you are a viewers, but not the followers of the Lord Jesus Christ. Maybe you are a goers, spectator, but not a participant in the kingdom of God. Kaya dapat makita natin yon mga kapatid. So dapat, kung tayo nagbubunga ng sagana, you participate in winning soul, you involve in discipleship, you obey your leader, and you have a goal. Huwag abutin ng 3 years. Nagbubunga ka na. May correction na ako, dinaanan ko ng instruction. Iba sumobra na sa 3 years eh. Ang iba hindi, kumbaga dapat may timeline tayo, may inawat na tayo. Kasi nakakahiya sa mga puno. Mga puno nga nagbubunga, ikaw na lang ang hindi. Kita nyo mga kapatid? At pagtapos mga tuwirang ka pa sa leader mo, sa pastor mo. Alam mo naman, pastor, kahit Sunday may overtime. At saka sa mga primary, minsan din nakakadalo kasi alam nyo naman, may mga may gawain kami, hindi ako pwedeng. May nalalaman ako na pagdating sa primary meeting, di dumadalo, pero primary. Merong ganun. Pero primary pa rin. At meron din primary na primary in the name. Kaya like what I said, wala sa title. At kahit cell group, hindi rin nagbubunga. Mga kapatid. Ang masaklap niyan, akala mo acceptable kay Lord yun. Hindi. It's a warning to all of us. Nagbubunga ba ako? Nagbubunga ba ang pinahawakan sa akin ng church?
Nagbubunga ba ako? Pag ang sagot mo ay oo, congratulations. Pero pag ang sagot mo parang wala puro bunganga lang ako parang wala puro bungang araw lang ako meron pero walang bunga. Kapatid, mangamba ka na. Baka pinutol ka na. At hindi yan masaya. Alarming yan. No? Walang exempted sa atin. Even ako na pastor, mag-alala ako. May pastor ba akong nagkakaroon ba ako ng bunga? Di ba? Kasi ang tupa, nagbubunga ng tupa. Alam nga naman tupa, nagbunga ng kalabaw. Walang ganon. So ganon din, if you are a Christian, you bear more Christian. You bear much fruit as a Christian. Ang Christian, nagbubunga ng Kristiyano din. So kahit anong i-address mo sa sarili mo, proud ka sa sarili mo kung ano ka, pero ang tanong, may nabago bang buhay ng mga tao dahil sa akin? O ako naman ang binago ng mundo at naakay ng mundo? Ayon. At ito ang isa sa mga premise natin na hindi natin nakikita sa church. Ang sipag mo, multitasking ka pa sa church. But the question is, where is your fruit? Do you bear much fruit? Yun ang question doon, mga kapatid. Di ba? Iba wala nang ang fruit, madrama pa, ma-emotion pa, pasaway pa, matitisurin pa. Wala nang ang bunga. Hindi na nga nakaambag sa gawain ng Lord. Kita nyo? Kaya si Lord ayaw niya ng ganyan. We are now in the last days. Urgent. May deadline na ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, dapat lahat ng cell group nagbubunga ng sagana ng mga cell. Lahat ng mga leader dapat leader of leaders. Lahat ng mga disciple dapat mga discipler. Mga disciple maker. Mga kapatid. Kaya hindi impressive ang pagmamalaki mo na matagal ka na sa church, matagal na denomination ninyo. Hindi yan impressive. Merong tahimik, pero attractive. Hindi nagmamalaki, humble, pero hindi mapigilan ng bunga. Kasi truly abiding in Christ. Si Christ kasi nagbibigay ng bunga. Hindi yan pinipwersa. Yung nagpapailalim ka, sumusunod ka, sinusuko mo buhay mo sa Lord, madali kang makaabot ng tao, pero nag-aabot ka ng kaluluwa, pero ayaw nila. Bakit may mga tao kang nilalapitan, lumalayo sa'yo? Sabihin mo, ang tagal ginawa ko na lahat ng paraan. Kapatid, baka pinutol ka na. Kahit anong gawin mo, mag-antay ka na lang ng last days. Di po ba? Kaya walang church na hindi nag-grow. Walang church na hindi lumalago. Walang primary na hindi nagbubunga 144, 1728. Walang cell group na hindi nagbubunga because all of us are abiding in Christ. Pero kung nagsasabi ka na you're abiding in Christ and you don't bear fruit, hindi mali ang Bible. Ikaw ang mali. Pwedeng inside of you, there is something wrong. Kasi hindi papayag si Lord na nagbubunga ka pero reklamador ka sa loob. Argumentative ka sa loob. Ang dami mong excuse sa loob. Overthinking ka sa loob. Ang dami mong mga silent rebellion ka sa loob, but God will not allow you to bear much fruit. Ang kailangan ni Lord, total surrender of our mind, heart, and strength before Him, mga kapatid. Then the last, it is mandatory. Pag sinabing mandatory, lahat dapat nagbe-bear fruit. Genesis 1:28, anong sabi? Para makita ninyo, sa Old Testament pa lang, mandate na ang pagbe-bear fruit. Although it is physical, but it was also spiritual. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. See? Sa Old Testament pa lang may mandatory na sinabi ang Lord. Mandate sa atin ang magbunga. Di ba? Ibig sabihin, required by law. Required sa atin. It is not contradicting, mga kapatid.
Madaling salita, lahat tayo dapat sagana tayong nagbubunga at dala-dala natin, built-in na yan sa buhay natin, na hindi ka nagbubunga ng season. Hindi seasonal ang fruitfulness. It's your life to bear much fruit. Na kahit tanggalan ka ng bunga, lalo ka pang nagbubunga. Because you are connected to Christ and you obey the mandate. Binibless ni Lord ang mga pinili niya at ang ine-expect niya sa mga pinili niya, be fruitful and multiply. So the word fruitful and multiply galing sa bibig ng Diyos. Kapag tiningnan ka ngayon na connected kay Christ, nakikita sa iyo fruitful na tao yan. Connected kay Christ eh. Multiplier yan. Nagbubunga yan ng sagana. So nakita natin, it's a mandate to all of us to bear fruit. Mga kapatid, hindi magbe-bear fruit ang know-it-all attitude. Alam ko na yan. Matagal ko nang alam yan. Hindi magbe-bear fruit ang mga taong puno ng reklamo, puno ng dahilan. Mga kapatid, ang nagbe-bear fruit, ang mga taong they obey the mandate of God. Because we believe bearing fruit is mandatory. Tandaan natin yon. So very clear yan sa Luke 13, 8-9. And very clear din yan sa John 15:8. No. And very clear din yan sa Matthew 22:14. Many are called, but few are chosen. Alam niyo bang ibig sabihin ng many are called, but few are chosen? Marami tinawag, kukunti lang namumunga. Marami tinawag, narinig ang salita ng Diyos. Tinawag ka upang makinig ng salita ng Diyos. Pero hindi ka kasama sa mga chosen. Ang mga chosen are bearing fruit. That is in Matthew 22:14. Kaya hindi mo pwede pagmalaki na chosen ka, tinawag ka lang siguro para makinig. Kaya tandaan ninyo, lahat kayong mga viewers, ito yan, marami viewers, worshipers, at mga fruitful people, identify yourself. Ang mga viewers, putol-putol ang pakikinig. Hindi tinatapos yan. Pero yung mga fruitful, hanggang matapos, even in online, and even in face-to-face. Sabik yan sa Word of God. Kaya naway ang mensaheng ito is not only an eye-opener to all of us. It's a great reflection to yourself. Am I a follower of Christ? If I am a follower of Christ, where is my fruit? Ako ba nagbubunga ng sagana? Pag wala kang bunga, kapatid, for so many years, more than 3 years, ang Lord pala 3 years lang siya. Ayon. Mangamba ka na. Matakot ka na. Kasi, it's a lifestyle to bear fruit if you are truly a follower of the Lord Jesus Christ. Sa ating pagtatapos, fruitfulness is the manifestation of a person who is genuinely connected to the Lord Jesus Christ. Genuinely connected. If you are not genuine, kahit anong gawin mo pa, mga kapatid, kahit matambling-tambling ka pa, you cannot bear fruit. Genuinely connected to the Lord Jesus. You must be fruitful if Christ is living in you. Kapag si Kristo na ang may control at nananahan sa atin, kusa ka nang namumunga ng sagana. Pero kung puro sama ng loob ang nasa puso mo, paninira ng kapwa, ang bunga mo, ganun din, mga kapatid. But really, if Christ is in you, unstoppable ang fruit mo. Naway sa umagang ito, iiwanan natin ang mensaheng ito. Balikan mo sarili mo. Ilan na ang bunga ko? Marami na ba akong bunga? Kasi ang usapin dito, bunga, mga kapatid. Hindi galing, hindi husay, hindi tagal sa church. At ito ang hindi tinuturo ng marami.
Kasi takot sila sa salitang putol. Hindi mo maiwasan. May pinuputol talaga kapag walang bunga. At marami nang nangyaring putulan sa church. Nakusa ng lumalayo kasi sa totoo lang, pinutol na ni Jesus yun. At hindi mo makikita ang namumutol, mga kapatid. Hindi nakikita ang namumutol sa atin. Before I close, damhin natin ang mensaheng ibibigay sa atin ng CGS Philippines Worship Team. You made a covenant with me, sealed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. And all the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been transform, making me whole and like your home. No longer I who lives, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruin to restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruin to restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Let us pray. Father God, maraming salamat sa paalala mo sa amin. It's a warning to all of us. The message is a warning to all of us.
Marami goers and viewers but not fruitful. Maraming ginagawa sa church but not fruitful. Maraming mahuhusay magagaling sa church, knowledgeable but not fruitful. And you are the one who cut it down, O God, na hindi namin namamalayan nagsisimula na ang putulan sa mga churches. Na kahit anong gawin, hindi namumunga dahil hindi maayos ang puso at isip. Mga rebellious heart, mga justifying heart, mga puso na puno ng mga defensive heart, iniingatan ang sariling reputasyon. Lord God, this is the truth of your word. Kapag walang bunga, pinuputol. And I pray, pabungahin mo pa, Panginoon, ang nagbubunga ng sagana. Alagaan mo pa, O Diyos, ang nagbubunga ng sagana. Katulad ng ginawa mo sa John 15. Nakapokus ka sa nagbubunga ng sagana, Panginoon. Lalo mo pang palaguin ang mga cell group na nagbubunga ng sagana, O God. Lahat ng mga lingkod mo na sumusunod, nagbubunga ng sagana, protect and preserve them, O Lord. Ito ang aking panalangin. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.